Na-diagnose na may hydrocephalus ang isang 23 years old na content creator. Ayon sa medical experts, pwedeng madiscover ang sakit na ito kahit sa mga hindi nasanggol. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Ang inakalang tipikal na migraine lamang, posibleng senyales na pala ng hydrocephalus? Viral sa TikTok ang Get Ready With Me video ng isang content creator. Hirap siyang magsalita, nabubulol at nanginginig. Nagkaroon ako ng speech defect na parang umiiksi na yung dila ko. Nabubulol na ako kahit ulitin ko yung words, minsan nabubulol-bulol or hindi na siya naiintindihan. So sabi ko, may mali na, anong mali sa akin. Akala niya ay migraine lang ang sakit ng kanyang ulo. Gumamit siya ng cold compress para mabawasan ang sakit. Pero habang tumatagal, lumalala. Nangangalay na rin daw ang kanyang leeg. At first, akala ko because of my period lang. Kasi madalas yun nga, nag-start na ako na mahilo, masakit na yung ulo ko. And akala ko dala na rin na wala akong tulog. Dumaan yung February, March, ayan na, March. Diyan ako, bumalik ulit kami sa The Medical City. Kasi nga, hindi nawawala yung sakit ng ulo ko. Sa The Medical City, migraine. Pero kahit may gamot, hindi pa rin nawawala ang sakit ng kanyang ulo. Hirap na rin daw siyang maglakad at nawawalan na ng balanse. Sabi sa x-ray, mild spondylosis o early stage na pagkasira sa spine. Pinasailalim siya sa cervical MRI at ito ang lumabas. Incidentally, nakita na meron ngang cystic mass lesion. First, syempre, may bukol ka sa ulo, may tumor. Nilipat ako sa St. Luke's and yun, doon na na-diagnosed na obstructive hydrocephalus and cerebellar ataxia. Ito na siya kalaki, like 4 to 5 centimeters na siya. So, malaki na siya but it's a benign. Dito na siya inoperahan para matanggal ang bukol. Aminado si Janela, may history ng hydrocephalus ang kanyang pamilya. Pero hindi niya akalaing dilitaw ito kung kailang 23 years old na siya. Ito naman ang sabi ni Doc Jan. Pwedeng magkaroon ng mga tumor na tumutubo at na magkakaroon din ng pagbabara dun sa daluyan ng kanyang cerebrospinal fluid. Or trauma. Nakikita natin ito in certain sports injuries. Yung simptomas na dapat nating abangan would be changes in the behavior, problema sa wakefulness o pagkagising o pagtulog, yung chronic and severe headaches, o pagkaliyo, o minsan seizures, o kaya yung pagiging malilimutin. Kapag ang isang tao na nakakaramdam ng lahat ng ito, ay dapat magpa-check up sa isang neurologist. Ano mang kakaibang nararamdaman ng katawan, huwag baliwalain at magpa-check up agad. Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita.